Amen. Gising na gising talaga tayo. Amen. Purihin ang Panginoon sa umaga nito. Isang mataas na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah po ngayon. Simula na po tayong gawain para sa ating Panginoon. Pero bago po lahat, ilabas po natin pinaka-the-best ang ngiti po natin at batiin po natin ang bawat isa po sa atin. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Salmo chapter 34. Psalm chapter 34 verse 1 to 3. Psalm chapter 34 verse 1 to 3. Natagpuan na po ba ng bawat isa? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin. Psalm chapter 34 verse 1. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon, maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Hali kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon Diyos na buhay. Isa pa, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, magsanditan ng papuri at salamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa mga nagaang mga araw, pagkalamatan natin Panginoon, kung paano tayo iningatan ng Diyos na buhay sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos. Lakilahin kayo, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami, Panginoon, na nagpapasalamat, O Diyos. Muli, Panginoon, patuloy mo kami ibinangon, Panginoon. Iminulat ang aming mga mata, Panginoon, upang makita namin, masilayan namin, Panginoon, yung ganda ng iyong likha, O Diyos. Maraming salamat sa buhay na ito, O Diyos, na patuloy mo binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, upang masunod, O Diyos, ang iyong layunin, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. At muli, O Diyos, patuloy po kami lumalapit at nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi, O Diyos, ng paglilinis sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa bawat nagdaang mga araw, O Diyos, na mga nakita mo, Panginoon, sa aming mga isip, mga puso, Panginoon, na hindi nakakalugod ang aming mga nagawa, O Diyos. Patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos, ang siyang magpapatawad sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, na yakapin, Panginoon, iparanas mo, Panginoon, yung pagmamahal, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa palaging pagkalinga, paggabay, at patuloy na pagliligtas sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah! Muli, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang siyang naming mapasalamatan, mapapurihan, Panginoon. Madakila, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. At sa lahat, O Diyos, na naririto, Panginoon, tanging masasambit namin, Panginoon, ang iyong kabutihan na ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang siyang aming maparangalan, Panginoon, aming mapapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong gagamitin hanggang sa maghahayag ng iyong buhay at banal na salita, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang siyang may hayag, Panginoon. Ikaw patuloy na kumilos sa bawat isa po sa amin
Maunawaan po namin, Panginoon, ang iyong gustong sabihin, Panginoon, sa pamamagitan ng magandang balita na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Humilos ka, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, malayang ang pagkilos sa lugar ito, Panginoon. At patuloy namin maranasan ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang iyong kalwalatian, Panginoon. Ang iyong presensya, O Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy pa, O Diyos, ang gawain ito ay laging magtatagumpay, Panginoon, sa tanging pangalan niyo, Panginoong Hesus. Ikaw, O Diyos, ang aming maparangalan, Panginoon, may taas, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Wala kaming anumang aangkinin ng kapulihan, Panginoon. Tanging sa inyo lamang, O Diyos. Maraming salamat. Isa pa, mga kapatid, ibigay natin mataas na pagpupuri sa aming Diyos na buhay. Hallelujah! At patuloy na binabalik sa lahat ng puri, pagsamba, pagluwalhati. In mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay awit sa Diyos. Tayo ay sasayaw sa Panginoon. Ibigay po natin pinakatabi sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Sa mataas na pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! At tawo natin ang kawitan. Sa Angeline. Yan. Hallelujah! Purihin po ang ating Diyos. Amen. Hallelujah! Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hallelujah! Sige po magsampay ng papuri sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Tinataas namin kayo, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti po ng ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay tayong umawit sa Diyos. Hallelujah!
sa inyong biyaya, Panginoon. Kami ay nakapaglilingkod sa inyo, O Diyos, dahil sa inyong pag-ibig at biyaya, O Diyos. Hallelujah. Binabalik namin ang pagpupuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Gamit ang aming buhay, Panginoon. Kayo ang maitaas palagi, O Diyos. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay nating awitin. Hallelujah. I give myself away. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. I give myself away. Yes, Lord, so you can use me. Hallelujah. I give myself away. Hallelujah. Yes, Lord. I give myself away. So you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself to you, O Lord. Hallelujah. This is our worship. Hallelujah.
ilalabas namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon. As our worship, O Lord, use us. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. You deserve all the glory, honor, and praise. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos sa lahat ng papuri. Purihin ang Diyos. Sabihin nyo sa iyong katabi, ay sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Amen po. Ayan. Sa matas nga malakot sa ating Diyos na Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ngayon naman po, tadako naman po tayo sa pagpapatotoo. Maling ginawa ng kabutihan sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. Sabihin sa katabi, may ginawa sa iyo ang Panginoon. Yan, sino po ang magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, sa mga nagaang mga araw? Yan, sa Ate CJ. Praise. Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon sa nagdaan na linggo po sa buhay ko. Mas na-appreciate ko yung bawat sandali. At sa pagtuturo po, nakaka-drain siya. Pero isang araw nung this week lang po, sabi nung isang teacher ko, oh, ang saya-saya mo ata, sabi niya ganyan. Tapos, alam mo yung magre-reflect siya sa mukha mo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kagalakan na palagi niyang binibigay, pati dun sa mga students ko na babies. Araw-araw ko pinapakanta yung favorite song ko na I've got a joy, joy, joy. Na-memorize na nila eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw nararamdaman ko yung pagsama niya palagi sa akin. At hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat po, lagi po natin kasama Panginoon. May mga tagpo na nakakapagod po talaga magtrabaho. Kaya nariyan ang Panginoon magbigay po sa atin palagi ng kalakasan at kagalakan. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Purihin ng Panginoon. Bagamat hindi man tayo maintindihan ng ibang mga tao, pero nakikita sa atin. Diba? Bakit? Yung si Kristo, na ating pinaniwalaan, ating Diyos at tagapagligtas, nakikita sa atin. Kaya yung kagalakan na nagmumula sa Diyos, nagre-reflect sa atin. Kaya lagi tayo nakangiti. Amen. Amen. Nakakahawang ngiti po ba? Ngitihan mo yung katabi mo. Nakakahawa. Kasi ang anak ng Diyos, di ba, nakakahawa tayo sa iba. Hindi dapat sila yung mahawa hindi dapat tayong mahawa sa kanila, bagkus dapat tayo ang nakakahawa sa kanila. Bakit? Kasi dala-dala natin yung magandang balita na gagaling sa Diyos. Diba? Tayo ang representative ng ating Panginoon upang makilala din nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Purihin ng Panginoon. Sino ba po? Amen. Sige, Junel. Amen. Sino mo yun ito? Cortez. Nag-amen. Yan. Ay, mentionan pala. Amen. Hallelujah. Gusto ko lang po magpasalamat sa ginawa ng Panginoon sa akin sa ngayong month. Hindi ko talaga lubos maisip kung gaano kagandang ginawa ng Panginoon sa akin despite sa mga problema. Pero talagang dumarating naman ang mga problema na pagsubok sa atin. Kasi hindi tayo magiging malakas kung walang problema na ibinibigay sa atin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa aking pamilya, sa Pilipinas ay patuloy pa rin sila na naglilingkod sa Panginoon. At yun po ang pinakamalaking pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil kaligtasan ang pinaka-importante sa aking buhay, sa aking pamilya. At hindi lang sa aking pamilya, kundi sa aking, pati ang mga kapatid ng aking pamilya ay nag-church na rin po sila. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon at sa aking trabaho. Unti-unti ko na pong nakukuha ang mga daily routine na ginagawa namin. Kasi minsan talagang may mga bagay na nakakalimutan kasi ang daming mga pwede namin gawin, mga bagong device. Kasi palaging every month may mga bagong device. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi sa aking sariling kagalingan, kundi sa kagalingan ng aking Panginoon. Kasi kung tutusin, hindi ko linya yun eh. Hindi yun yung natapos ko.
Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya nagbibigay sa akin ng karunungan. At sa pinansyal, nagpapasalamat ako sa Panginoon, lalo sa pinansyal. Hindi ko masabing maliit, hindi ko rin masabing sobrang laki. At masasabi ko lang ay talagang binibigay ng Panginoon kung anong nararapat para sa amin. At yun na po, to God be all the glory. Purihin ang Panginoon. Ayan. Ang Diyos ang sumasapat sa ating mga buhay. Amen? Purihin ang Diyos. Sino pa? Parang wala nang amen na. Ayan, si Kuya Briggs. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos dahil patuloy niyo po akong iniingatan sa pagpasok sa trabaho araw-araw po. At patuloy ko pong nagpapasalamat sa Panginoon ang aking status po ngayon sa trabaho at maging po sa status ko rin po ngayon dito po sa church po bilang nakatira po ako dito ng ilang buwan na po ay patuloy po binibigyan ng Panginoon ng pabor. Palaging ang pabor ng Panginoon ay lagi kong nararanasan araw-araw kahit saan po ako magpunta. At patuloy ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon yung aking pong yung sa pamilya ko po sa Pilipinas, sa patuloy po niyang iniingatan at maging patuloy po akong nakakasumpong ng kapayapaan sa Panginoon gaya po ng nalaman ko rin po na nag-inform din po ako ng company na ako po ay ipapanggabi po sa next week, starting next week. Pero since hindi ako po na-change yung shift ko po ay pansamantala po ng Monday at Tuesday ay pang-umaga po muna. Walang pasok po na Wednesday, Thursday at Friday pang-umpisa po ng panggabi. At patuloy ko po itong pinapanalangin sa Panginoon na patuloy niya po akong tulungan at patuloy na hindi po niya ako mapabayaan sa mga sitwasyon na darating pa po sa iba't ibang aspeto po ng aking buhay. Yan po, purihin po ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. At ako din po ay magpapasalamat sa Diyos sa patuloy ng kagalingan na pinagkakaloob sa aking buhay. For the success na operation, yung surgery na ginawa sa akin nung last month. No? Alam niyo po lahat yung nangyari po sa akin sa spinal cord, di ba? May tinanggal na naman, pangalawang pagkakataon. Hindi tinanggal yung spinal cord ko, no? Yung ano lang, yung medyo para hindi magkaroon ng ano tawag doon? Damage or anything na nakadahil sa pagbubuhat ng sobrang mabibigat. So mahingat po tayo. Salamat kasi hindi ako pinahirapan talaga. Tulog ako pagtapos gising na. Ay, pagtapos gising na. Tulog ako pagkatapos tapos na. Tapos na. Alam mo, papunta ko pa lang sa ospital, nakita ko na yung pagsama ng Panginoon talaga. Pagsakay ko lang ng taxi. Yung pangalan ng ating Panginoon sa agad nakita ko. At hanggang sa nakatulog, alam niyo habang natutulog ako, hindi ko alam yung nangyayari sa paligid ko kasi nga anesthesia, di ba? Tulog. Pero alam niyo kung ano yung sa paligid, yung habang nalagay pa ko, pinapangaralan ako ng salita ng Diyos. Nandun yung pagsama palagi ng Panginoon sa akin. At siya rin ang gumising sa akin. Amen. At siya rin ang Diyos, siya rin ang Diyos ang patuloy na magpapagaling sa atin. At hindi lang sa atin, kundi sa ating lahat. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Matalagpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman po, nagkabon naman po tayo sa pagbibigayan na pangunguna ng ating kapatid na si Brother Marvin Malonga. Amen. Tayo dadako sa isang pagsunod sa Panginoon. Alam natin na bago tayo nakatanggap, tumanggap na muna tayo. Bago tayo magbigay, nakatanggap na muna tayo. Amen. Di ba? Dahil sa ating pagbibigay, ito yung isang pagsunod sa Panginoon. Hindi to, kagabi nga, nakuha ko lang sa word ni Brother, hindi suggestion yung sinabi ng Panginoon, kundi utos na sundin. Kasi mostly naman, lahat naman ng binanggit sa Bible, hindi walang suggestion na binigay ng Panginoon, kundi utos. Kaya, dahil sa utos na yun, tinitignan ng Panginoon yung puso natin kung paano sumunod sa Kanya. Kaya, sa mga ito, panalangin natin yung ating, yes, hallelujah.
Ama naming makapangyarihan, dakila, tapat, sa lahat ng oras, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God. Sa opportunity ito, Lord God, na maipakita namin, O Diyos, ang pagsunod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay, O Lord God. Lord, tulungan mo kami, O Lord God, na makapagbigay kami, O Diyos, na masaya, O Lord God. Dahil sinabi mo, O Lord God, na magbigay ayon sa aming pasya at ayon sa aming puso't isipan, O Lord God, na di napipilitan, Panginoon. Dahil yun ang utos mo, Panginoon, at yun ang nais mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, O Diyos. Siyasatin mo ang aming puso't isipan, O Lord God, na magawa, O Lord God, ang nais mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Kaya, Lord, tinitignan mo ang aming puso, Panginoon, para maibigay mo rin yung nararapat na para sa aming Panginoon. Dahil ikaw mismo, Panginoon, ang unang nagbigay, Panginoon, ng buhay para sa aming Panginoon. Kaya, Lord, nandito lang po kami, O Lord God, na susunod sa iyong nais, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na magbibigay sa umaga nito, Lord God. Gawin mo kami na daluyan ng pagpapala sa aming mga nakakasalamuha, Lord God. Hindi lang sa aming mga nakakasalamuha kaibigan, lalo na sa aming mga pamilya, O Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Lord, I declare, O Lord God, pagpapala ang gawad mo sa bawat isa na magbibigay sa iyong gawain, O Lord God. At Lord, magamit lamang ito, Lord God, sa iyong gawain at ikilalawak nito, Panginoon. Lord, dalain ko rin, Panginoon, ang hahawak sa perang ito, Lord God. Bigyan mo siya ng alaman, karunungan, O Lord God, na magamit lamang ito, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At sa company, Panginoon, na pinanggalingan ito, Lord God, kayo rin, O Lord God, magpala ang Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Ito po ang aming samot manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Manalangin na po tayo magbigay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Andyan pa ba kayo? Amen. 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 Tayo po dadako na sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen. Sabihin sa katabi, huwag mo muna akong kausapin. Mag-focus muna tayo. Amen. Mag-focus muna tayo sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Sige po, natawagan ko na po ang muna sa paghahayag ng salita ng Diyos sa ating mahal na pastor, Pastor Joey Medalla. Amen. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa kanyang katapatan. Ang Diyos po ba ay mabuti? Amen. Napakabuti nating Panginoon sa ating mga buhay. Kahit na may mga sitwasyon tayo pinagdaraanan, doon pa rin yung pagsama ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi nagkukulang ang Panginoon sa ating mga buhay. Talagang yung pag-ibig ng Panginoon ay laging nasa bawat isa sa atin. Kaya sa mga pong ito, huwag ka na pagtatagalin. Tayo po tumayo. Makipagbukasan po kayo sa akin sa unang buwan, chapter 4, verse 9 hanggang 11. Sabi
Sabi po rito sa unang Juan chapter 4 verse 9 hanggang 11, sabi dito sa verse 9, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Verse 10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, hindi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang apuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran ng ating sa 11, mga minamahal, kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, narapat lamang na mag-ibigan tayo. Tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos, sa umagang ito. Kayo po ang may taas, madakila, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy namin hinihiling, Panginoon, ng iyong pagsama, Panginoon, ng ibang Espiritu, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Wala pong kabuluhan ang gawain ito, Panginoon. Kung wala pong yung pagsama, pagkilos ng Banal Espiritu sa gawain ito, Diyos. Muli, Panginoon, kami nagpapalinis sa inyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Na po yung lingkod na gagamitin sa umagang ito, O Diyos. Alam niyo po aking kakayanan, Panginoon. Sa inyo lamang po umaasa, O Diyos. Tago niyo po sa inyong likuran, Panginoon. Upang hindi ako makita, Panginoon. Kayo ang makita, Panginoon. Kayo po ang maitaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Holy Spirit, alam namin na kumikilos ngayon. Kumikilos na kayo sa umagang ito, Diyos. Hallelujah. Kayo po laging mapurihan, Panginoon. Kayo po laging maitaas, O Diyos. Hallelujah. Oh, glory to you, Jesus. Salamat, Panginoon. We worship you, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Patuloy na kayo, O Diyos, ang siyang umibig sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo. Kadakilaan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, tayo mga kapuna. Ating basahin muli dito yung ating teksto sa unang Juan chapter 4. Sabi dito sa verse 9. Sabi sa verse 9, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dito na pinapakita ng Ama yung tunay na pag-ibig niya sa atin. Di ba? Pinakita ng Diyos yung gaano kamahal ng Diyos. Kaya nga nagawa ng Diyos na ipadala yung kanyang anak dito sa mundo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Maligtas tayo sa kaparusahan na naghihintay sa atin. Nakita natin na yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dito. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa atin. Talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Inibig niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Minahal niya tayo. Sa kabila ng lahat ng mga kasalanan na gawa natin, nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Ngayon, nalalapit na po yung mahal na araw, yung Holy Week. Ano bang magiging response natin? Diba? Nung Panginoon ay nung ibinigay niya ang kanyang buhay, inalay niya para sa atin. Isipin natin yung kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Nagkaroon siya ng nagbigay siya ng Panginoon ng kababaang loob. Nagpakababa ang Panginoon para sa atin. Nagpatawad siya. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kahit alam naman hindi tayo karapat-dapat sa kanyang hindi tayo karapat-dapat, pero ganun pa man talagang minahal tayo ng Diyos. Nagpapakita ng Panginoon ng forgiveness, humility, compassion. Nagpakita ang Panginoon ng compassion, humility, forgiveness. Kahit na siya ay nakapako sa krus, nandun pa rin yung kanyang yung forgiveness, nagpapatawad siya. Kahit na siya ay nakapako sa krus, nagpapatawad pa rin siya. Hindi niya inisip yung mangyayari. Diba? Nandun yung pagpapatawad ng Panginoong Hesus. Diba? Sabi nga, kahit pa tayo nung tayo makasalanan pa, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, kahit nung makasalanan pa tayo, may namatay na para sa ating mga kasalanan.
Di ba sabi nga sa Roma chapter 5 verse 8, diba sabi dito sa Roma chapter 5 verse 8, sabi dito, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kahit noong parang tayo makasalanan pa, may namatay na para sa atin. Hindi po ba? Sinasabi rito na makasalanan pa tayo noon, may namatay na para sa atin. Hindi namatay ang Panginoon nung tayo mabuti na. Nung tayo makasalanan pa, namatay na ang Panginoon para sa atin. Diba? Sabi nga, sabi pa sa verse 7, kung ano sabi niya, bihira ang taong mag-aari ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas ng loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Amen. Talagang nakita natin dito, bibihira lang daw yung mag-aari ng buhay sa isang tao para akuin ng mga pagkakasala. Iisa lang ang nagbigay ng buhay, nag-ari ng buhay para sa atin, kundi ang Panginoong Hesus. Hindi natin kayang i-ari ang ating buhay, di po ba, para sa ibang tao. For example, makukulong yung isang tao, ikaw ang aako para makulong ka. Di ba? Sinasabi mo, hindi, mabuti ang tao niyan. Kaya ako na lang ang aako. Pero bihira sa isang tao ang umako ng pagkakasala. Pero ang Panginoong Hesus, di ba, kahit wala siyang kasalanan, siya lang umako ng mga kasalanan natin. Namatay siya para sa atin. Di ba, sabi nga doon sa Lucas chapter 23 verse 34, diba sabi dito sa Lucas chapter 23 verse 30, sabi dito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dito, siya sabi nagpapatawad ng Panginoon. Nagpakita na siya dito ng compassion sa mga tao. Pinasabi, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Nakikita nila yung inusulto nilang Panginoon kahit na nakapako sa krus, kahit na nahihirapan siya sa lahat ng mga tinitis niyang hirap, nandun pa rin yung pagkapatawad niya, nandun pa rin yung kababaang loob kahit nakapako siya sa krus. Nagpapakita siya ng kababaang loob sa mga tao. Diba? Sabi nga, si Kristo ang umako sa ating mga kasalanan para mamuhay tayo sa buhay na matuwid. Sabi nga doon sa unang Pedro, chapter 2, verse 24 hanggang 25. Unang Pedro, chapter 2, verse 24 hanggang 20. Sabi dito, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay na matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Yan sabi dito na si Jesus ang umako ng ating mga kasalanan nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan. Namatay ang Panginoon Jesus. Ginawa niya yun para iwanan na natin yung dating pamumuhay natin. Talikuran na natin dating pamumuhay. Mamuhay na tayo ng matuwid. Dahil sa Kanya, di ba dahil sa Kanya mga sugat, gumaling tayo sa ating mga, kung may sakit tayo, ang Diyos ang ating kagalingan. Di ba? Sabi sa verse 25, para tayo mga tupang naligaw noon, pero nakabalik tayo ngayon sa piling, ngayon sa Panginoon, nakapag-alaga at nakapagbantay ng ating mga buhay. Nakabalik tayo dahil sa Panginoon. Salamat sa Diyos
alam natin nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ay para tayo mga tupang ligaw dito sa mundong ito na wala nag-aalaga sa atin. Para tayong mga tupang ligaw pa sa mundong ito na wala tayong nag-aalaga. Pero nung nakakilala sa Panginoon, meron ng mabuting na nag-alaga sa atin, kundi ang Panginoon. Siya yung naging nag-alaga sa atin. Kaya tayo nakabalik sa Kanya dahil sa kabutihan ng Panginoon. Hindi dahil sa kabutihan natin, kundi sa kabutihan ng Panginoon. Di ba sabi nga sa 1 chapter 10, verse 11 to 15, chapter 10 verse 15 to 11, chapter 10 verse 11, sabi dito sa verse 10, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang tupa. Yan sabi dito, ang ating Panginoon isang mabuting pastol na nag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Diba? Inalay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Sabi sa verse 12, hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa sapagkat ang ganitong nakabantay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakita ang asong lobo na kapating, kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Sabi yun, di ba? Pero yung tagapag-alaga ng tupa ng isang bayaran ay pag nakakita ng asong lobo ay iniiwan niya yung kanyang mga tupa. Dahil sobrang takot niya, siyempre iiwanan niya yung tupa. Pero sa biyaya ng Panginoon, meron tayong tupa, meron tayong Diyos na hindi nang iiwan sa atin. Diba? Hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa kabutihan ng Diyos, hindi niya tayo iniwan. Inalay niya kanyang buhay para sa atin. Sabi sa 13, tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Salamat sa Diyos sa may Diyos na nagmalasakit sa atin. Diba? Alam naman natin na kahit tayo may nagmalasakit po sa ating mga buhay. May nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sabi sa 14, hanggang 15 sabi ito, ako ang mabuting pastol kung paano ako makilala ng aking ama, kung paano ko siya makikilala, ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin ay inalay ko ang aking buhay para sa kanila. Maliwanag na sinasabi dito na yung pagkakilala natin sa Panginoon ay yung nag-alay siya ng buhay para sa atin. Talaga siya yung mabuting ating pastol. Kami nag-alay sa atin, inalay ng kanyang buhay. Salamat sa Diyos na hindi niya tayo iniwan. Siya yung ating mabuting pastol. Kaya nga salamat sa Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Yung pag-ibig niya sa atin ay magpawalang hanggan. Hindi nagbabago yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya nga napakalaking biyaya ng binigay sa atin ng Panginoon. Kahit di tayo karapat-dapat, binigay pa rin ng Panginoon. Pinagkaloob pa rin yung biyaya ng Panginoon para sa atin. Sabi nga doon sa Efeso chapter 1. Efeso chapter 1 verse 7 hanggang 8. Sabi rito sa Efeso chapter, sapagkat sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay tinatawad na ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyaya ng pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pag-unawa. Napakalaking biyaya ang binigay sa atin ng Panginoong Jesus. Diba? Yan sabi niya na napakalaking biyaya ng ipinagkaloob sa atin
na kahit hindi tayo karapat-dapat ay ginawa niya ito dahil sa dakilang pag-ibig niya para sa ating lahat. Napakalaking biyaya ng binigay sa atin ng Panginoon. Na alam natin, kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig, ay ginawa niya talaga to sa atin. Yung pag-ibig na to. Kaya nga, di ba, yung pinako ng Panginoon Jesus, kahit na sinasabihan siya ng hindi maganda, ng mga pangit na salita, hindi siya umiimik. Doon pa rin talagang nagpapakita siya ng kababaang loob. Sabi nga doon sa Roma chapter 6 verse 6, sabi rito, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay, kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. Mali na sinasabi nito, yung dati ating pamumuhay, yung dati ating buhay ay isinama ng ipinako ng Panginoon Kristo para mamatay sa krus. Kasama ng ipinako yung ating mga kasalanan. Kaya sinasabi ito, huwag natin pagharian pa sa ating mga buhay yung dati ating pamumuhay. Talikuran natin yung dating pamumuhay. Yung dati natin pagkataon ng makasalanan, talikuran na natin. Dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo alipin na ng Diyos sa katuwiran. Di ba sabi nga dito sa 40, sapagkat hindi na dapat maghari pa ang inyong kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kausap, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Nasa biyaya na tayo ng Diyos, wala tayo sa salin ng kautusan. Kaya huwag natin pagharian pa yung dati natin pamumuhay. Talikuran na natin yung dati natin magbago na tayo ng buhay. Yung binigay sa atin ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya pagdating sa kaligtasan, ay wala tayong pagmamalaki. Dahil sa biyaya lang ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi dahil tayo mabait, hindi dahil tayo ay sumusunod, hindi dahil gumagawa tayo ng mabuti. Hindi po, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya wala tayong pagmamalaki. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Yung dati natin pamumuhay ay kalikuran na. Huwag na natin balikan pa. Diba? Pangit yung dati natin pamumuhay. Kung isipin natin yung dati natin pamumuhay, kung babalikan na talaga natin ay napakapangit. Kagaya nung napag-usapan namin nung camp ng pisang ko, nung kami ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung buhay namin ay talaga napakapangit. Nagiinom kami. Wala talagang pangit talaga yung buhay namin noon. Talagang hindi maganda kung hindi pa kami nakakilala sa Panginoon. Talagang kung tatanggatin natin yung ating mga buhay nung nakaraan ay hindi talaga maganda. Nasaan ba tayo nung panahon na yun? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Diba? Napakapangit ng ating buhay nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagpakilala sa atin. Nagpakilala ang Panginoon sa atin. Naku ang Diyos na kaya tayong baguhin. Hindi dahil sa atin. Kaya tayo nababago dahil sa Panginoon. Kaya tayo binabago ng Panginoon. Kasi yung pisang ko noon, kasi yung trabaho niya seaman. Pag pag-uwi siya, siyempre madayong pera pag mga seaman eh. Di ba? Tapos, ayahin niya kami sa sa diskuhan. Sa mga bar, ayahin niya kami. Yun ang buhay namin. Pero salamat sa Panginoon, ginamit din siya ng Panginoon. Biluin niyo, dito sa Pilipinas, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Doon pa siya tinawag ng Panginoon para maglingkod sa London, sa Ireland. Doon pa siya tinawag ng Panginoon. Doon niya sinuko yung buhay niya sa Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon na po. Tapos sabi din sa
sa verse 10, sa ating pinag-aaralan. Sabi doon sa verse 10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Pinapakita na talaga na hindi tayo ang unang umibig. Ang Diyos ang siyang umibig sa atin. Diba? For example, diba, pag may yung pag-ibig, yung mahal mo isang tao, ano ba nagiging tugon mo sa isang tao pag nagmamahal ka? Diba? Tutugon ka rin talaga. Mamahalin mo rin siya. Diba? Yung pag-ibig natin sa Panginoon ay nagiging response na natin sa Panginoon. Dahil siya ang unang umibig sa atin, nag-respond tayo sa response natin to sa Panginoon, yung pag-ibig niya sa atin. Diba? Pag may mga bilabid kayo, ano ba nagiging tugon nyo pag mahal niyo siya? Diba? Pag nagsabi siya ng I love you, sabi mo, diba, I love you too. Tapos pag sinabihan ka ng I love you too, hindi nakinig ka. Diba? Mali lang sinasabi ng Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo. Kaya nagawa ng Panginoon na ibigay niya yung kaisa-isa niyang anak dito sa mundo para sa atin. Kung hindi tayo inibig ng Diyos, kung hindi ang Diyos ay walang pag-ibig, hindi niya ibibigay yung kanyang anak sa mundo para isugo, para mamatay para sa atin. Diba? Diba sabi sa Roma 8:32, sabi doon sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Mayroon sinasabi rito na yung sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Doon ba sa lahat, laging sinasabi ng Pastor Paul nung nabubuhay pa, doon ba sa lahat ba wala hindi kasama doon? Di ba? Wala. Lahat ay kasama. Talagang sinasabi dito na yung biyaya ng Panginoon, yung pag-ibig niya, kaya nga nagawa niya ibigay yung sarili niyang anak para sa atin. Ano pa ba hindi kaya ibigay sa atin ng Panginoon? Di ba? Wala. Minsan madalas inisip natin na mahal ba ako ng Diyos? Diba? Tatanong sa Panginoon, Lord, mahal mo ba ako? Bakit ko ba naranasan itong mga ganitong mga bagay sa buhay ko? Diba? Inisip mo, Lord, nagtatapat naman ako. Nagtatapat naman ako, Panginoon. Bakit ko ba naranasan itong mga bagay na ito? Pinapahiwatig na kailangan natin maranasan itong mga pagsubok at mga pagtitiis dito sa mundong ito. Para makita maparakalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kahit na may mga pagsubok tayo pinag-aaralan sa ating mga buhay, kahit na tayo nagtitiis, nakikita sa ating mga buhay yung karangalan ng Panginoon. Di ba sabi nga doon sa Marcos chapter 15, verse 34, sa Marcos chapter 15 verse 24, sabi rito, nang mag-aalas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tanong ko, pinabayaan ba talaga ng Panginoong Jesus? Pinabayaan ba niya ang kanyang anak? Diba? Sabi nga ron, hinayaan ng Panginoon na mangyari yon. Hinayaan ng Diyos na mangyari talaga yun. Hinayaan ng Diyos, alam ng Diyos yung hirap na pinagdadaanan ng kanyang anak. Hinayaan niya ito na mangyari. Hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa kanyang anak. Alam natin na
Nandun ang Panginoon nakatingin. Na kahit na nahihirapan yung kanyang anak ay tiniis niya yung hirap na pinagdadaanan ng kanyang anak. Dahil alam niya pagkatapos ng lahat ng iyon. Pagkatapos ng lahat ng iyong mga nangyari sa iyo, ang pagtitiis na nakapawa niyang anak sa krus, nandun yung karangalan na naghihintay sa kanya, yung kalwalhatian na naghihintay sa kanya. Minsan sa buhay natin na hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin yun. Pero hindi ibig sabihin na pinabayaran tayo ng Diyos. Hindi, hinahayaan ng Diyos na mangyari sa atin yung mga pagsubok, mga paghihirap. Dahil alam natin na tayo nakakilala sa Panginoon. Tayo nakikibahagi sa kanyang hirap. Hinahayaan talaga ng Panginoon minsan na dumaan tayo sa mga pagtitiis, sa mga paghihirap, sa mga pagsubok. Hinahayaan ng Panginoon yan. Hindi ibig sabihin na kinalimutan tayo ng Panginoon. Alam natin ng Panginoon, palaging gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi man natin nakikita. Nandun pa rin yung pagsama ng Panginoon sa atin. Talagang hinahayaan ng Panginoon yung mangyari sa atin ito. Tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan tayo. Kung hanggang saan ating pananampalataya. Kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan ka. Kahit na may pagsubok ka, matatag ka pa rin. Matatag ka pa rin sa mga pagsubok dahil alam mo, yung pag-ibig ng Diyos ay nasa buhay mo. Diba? Hinahayaan talaga ng Panginoon minsan na mapagdaan natin yung mga pagsubok. Kaya, pag nakita sa atin mga buhay, may mga pagsubok na mangyayari ito, nabibigyan ng karangalan ng Panginoon. Napapakita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Diba sabi nga doon sa Juan chapter 12, verse 28. Kaya sabi dito sa Juan chapter 12 verse 28, sabi ito, pagkatapos sinabi ni Jesus, Ama, ipakita niyo sa inyo ang inyong kadakilaan. Sa tilig mula sa langit ang sumagot, ipinakita ko na sa pamamagitan mo at muli ko itong ipapakita. Diba? Nung nakapako ang Panginoong Jesus, ang kanyang anak sa krus, sabi na, Ama, ipakita mo ang inyong kadakilaan. Sabi dito ng kanyang ama, ipinakita ko na sa pamamagitan mo nung nakapako siya sa krus. Kaya sa pamamagitan natin na kahit tayo ay maraming pinagdadaanan sa ating mga buhay, alam natin yan. Hindi ko maalam kung ano mga pinagdadaanan. Alam natin na ang bawat sa atin may mga pinagdadaanan sa buhay. Pag ito'y napagtagumpayan natin sa ating mga buhay, mga pagsubok na dumadaan natin, nakikita sa atin yung kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya huwag tayong bibitiw. Dahil ang Panginoon ay talagang hindi tayo sinupa ng Panginoon. Makikita sa atin yung kadakilaan sa ating mga buhay. Sabi pa rin sa 17, sa Juan chapter 17, chapter 17, verse 4 hanggang 5. Sabi dito sa 4, pinaralan na kita dito sa lupa dahil natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Verse 7, kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalan taglay ko sa piling mo bago pa manlikhain ang mundo. Sinasabi rito na sa verse 4 na pinarangalan na kita dito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Di ba? Sabi nito, natapos ko na, Ama, yung pinapagawa mo sa akin.
na nakapako ang Panginoong Hesus. Tapos sabi niya, pinarangan kita dito sa mundong ito. Yung natapos niya yung pinapagawa ng Panginoon. Diba, alam mo yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya, diba, yung lahat ng ginawa, ilutos ng Panginoon sa kanya, isinunod niya. Kaya maging sa kamatayan sa krus ay nagpapatawad siya. Tapos sabi nito ngayon, kaya ngayon, Ama, parangalan mo ko sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalan taglay ko sa piling mo bago pa malikay ng mundo. Bago pa malikay ng mundo, nandun na yung karangalan ng Panginoong Hesus. Kaya sa buhay natin, talagang yung pinapagwas natin ng Panginoon ay sundin natin. Dahil sa pagdating ng panahon, yung karangalan naghihintay sa atin. Yung buhay na walang hanggan naghihintay sa atin. Kaya, kung ano yung pinapagwas natin ng Panginoon ay sundin natin. Diba sabi niya dito na tapusin natin. Kung ano yung pinapagwas natin ng Panginoon ay tapusin natin. Huwag tayong bibitaw. Dahil ang buhay ay maiksi lamang. Tapusin natin yung pinapagwas natin ng Panginoon. Diba sinabi niya na pagkatapos ng lahat ng ito, karangalan naghihintay sa atin. Diba? Kaya hinayaan ng Panginoon na mayari sa kanyang anak. Dahil yung alam ng Panginoon yung karangalan naghihintay sa kanyang anak. Kaya kailangan natin magtiis dito sa mundong ito. Magtiis tayo bilang mga anak ng Diyos. Talagang may mga pagtitiis tayong pagdaraanan. Dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Marami talagang tiisin dito sa mundong ito. Pero yung mga tiisin ay pang panandalian lamang. Kaya ang sabi dun sa Hebreo, chapter 10, verse 36 hanggang 38, sabi sa Hebreo chapter 10, verse 36, kailangan ninyo magtiis para masunod ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang pinangako niya sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating na siya, hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang tao, tinuloy na kung matuwid dahil sa pananampalataya niya, ngunit kung tatalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Malinaw na sinasabi rito na kailangan natin magtiis. May pagtitiis talaga. Diba? Nung ang Panginoong Hesus ay natin sa mundo nito, marami siyang tiniis. Marami siyang hirap. Marami siyang sakripisyo na ginawa alang-alang para masunod ng kalooban ng Panginoon. Diba? Nung ipapako ang Panginoon, siya sabi niya sa Ama, ilayin niyo po sa akin ng saro nito. Pero siya sabi niya na yung kalooban niyo po ang masunod. Diba? Sabi rito, basta binasa natin sa 36, sabi ba? Kaya huwag kayong mawala ng panalig sa Diyos. Dahil malaking gantimpala ang nakalaan para sa inyo. Yung gantimpala na nakalaan para sa atin. Yung buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Kaya siya sabi dito, sabi sa 36, kailangan ninyo magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos at matanggap niyo ang pinangako niya. Sabi sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating siya, hindi na siya magtatagal. Sandaling panahon na lang pala at darating na ang Panginoong Hesus. Sabi sa 38, at mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya, ngunit kung tatalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Mga kapatid, malinaw na siya sabi na kung tatalikod ka pa sa Panginoon ay wala ng biyaya, wala ng habag na naghihintay sa iyo. Kaya siya sabi na kailangan talaga na may pagtitiis sa paglilingkod. Pero talagang pagtitiis. Pero pagdating ng panahon, sa pagbabalik ng panahon, nakita ka ng Panginoon na nakakapagpatuloy ka
Sa pagbalik ng panahon, nakita ka ng Panginoon na nagpapatuloy ka. Kahit na marami ka tinitiis. Alang-alang sa Panginoon. May biyaya naghihintay sa iyo. May buhay na walang hanggan. Marami ka tinitiis. For example, tinitiis mo yung kaibigan mo. Diba? Tinitiis mo siya. Kahit kahit di naman sa church dito marami ka tinitiis. Sa tinitiis mo yung mga kasama mo eh. Pero dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, kaya nagagawa mo siyang mahalin. Talaga tinitiis mo siya. Kahit na hindi na maganda yung ginagawa niya, tinitiis mo rin siya dahil nagmamahal ka sa Panginoon. Kaya talaga marami talagang tiisin dito sa mundong ito. Huwag lang tayo talagang susuko. Huwag lang tayong bibitaw. Dahil yung tiisin talaga ay panandalian lamang. Yung mga tiisin natin sa mundo nito. Yung mga hirap natin tinagdaraanan. Dahil tayo kanyang mga anak, nakikibahagi tayo sa paghihirap ng Panginoong Hesus. Diba? Kaya sabi doon sa Lucas chapter 23 verse 46. Sabi doon sa Lucas chapter 23 verse 46. Sabi nito, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkatiwala ko sa inyo ang aking espiritu at pagkasabi niya ito, nalagot ang kanyang hininga. Sinasabi rito ng Panginoong Jesus nung siya nakapako sa krus, ay pinagkatiwala niya sa Panginoon ang kanyang buhay. Pinagkatiwala ng Panginoon. Diba? Sa ating mga buhay, kailangan natin ipagkatiwala natin sa Panginoon ating mga buhay sa Panginoon. Sabi, pagkatiwala natin ang Panginoon, pagkatiwala natin ang ating mga buhay sa Panginoon, dahil siya ang nag-iingat sa ating mga buhay. Hawak ng Panginoong Hesus ang ating kinabukasan. Alam niya kung ano mangyayari sa atin. Alam ng Panginoon kung ano mangyayari sa ating kinabukasan. Alam niya kung ano ang mangyayari. Kaya magpatuloy lang tayo. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Dahil siya lamang na nag-iingat dito, alam niya kung talaga kung ano mangyayari sa ating mga buhay. Diba? Sabi nga sa Salmo, chapter 31, verse 7, Psalm chapter 1 verse 7. Ito po ay sulat ni Haring David. Sabi dito sa verse 7, ako'y magagalak sa inyong pag-ibig dahil nakita nyo ang aking pagdurusa at nalalaman nyo ang tinitiis ko kahirapan. Maliwanag na siya, sabi ito yung mga tiisin, yung mga naranasan ni Haring David. Nakita ng Panginoon, sabi ito, nagagalak siya. Ako'y nagagalak sa inyong pag-ibig dahil nakita nyo ang aking mga pagdurusa. Hindi ba nakikita ng Panginoon? Yung ating mga pagdurusa ay nakikita ng Panginoon. Sabi ba nito, at nalalaman nyo ang tinitiis kong kahirapan. Ngayon na talagang may mga pagtitiis na tayong pagdadaanan. Nakita ng Panginoon yung mga pagtitiis natin dito sa mundong ito. Ulitin ko, talagang yung pagtitiis natin sa mundong ito ay mayroong kabuluhan, yung mga pagtitiis natin sa mundong ito. Hindi mawawala ng kabuluhan yung mga pinagagawa natin dito sa mundong ito. Hindi masasayang lahat yung ating mga pinagagawa. Yung ating mga paglilingkod sa Panginoon, hindi masasayang, di ba?
Sabi dun sa unang Korinto, chapter 15, di ba? Verse 58, hindi masayang lahat ng mga pagbabagal natin sa mundong ito. Alang-alang sa Panginoon, hindi masasayang lahat yung mga pinagagawa natin dito. Kung masasayang din lang pala, sana wala na tayo dito. Wala na tayo dito sa gawain ito. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi masasayang yung lahat ng ating ginagawa. Lahat natin mga propagal para sa gawain ng Panginoon, hindi po masasayang. Yung mga talagang sinasabi dito na yung pagtitiis natin. Tapos sabi dito sa 14 sa doon din sa Salmo chapter 1 verse sa 14:15, sabi dito sa 14:15, sabi dito sa 14, ngunit ako ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sinasabi ko, kayo ang aking Diyos. Sa 15, ang aking kinabukasan ay nasa inyo, mga kamay. Iniligtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umusig sa akin. Nakita natin na yung buhay ni Haring David ay pinagkakatiwala niya sa Panginoon. Di ba, alam na natin na pinahabol siya ni Haring Saul para patayin. Pero nagkakaroon siya ng kapanatagan dahil sa Panginoon. Nagiging panatag siya kahit na marami siyang pinagdaraanan. Sa buhay natin, kaya tayo nagiging panatag dahil sa Panginoon. Siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung dumating sa punto tayo nanghihina, ang Panginoon siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Diba sabi dito na ang kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Maliwanag na yung kinabukasan natin ay hawak ng Panginoon. Hindi tayo may hawak ng ating kinabukasan, kundi ang Panginoon siya may hawak. Alam niya kung ano ang mangyayari sa ating mga buhay. Maaaring nakatapos ka ng pag-aaral. Hindi ka mag-decision sa buhay mo na ikaw ang pangpapatak ng buhay mo. Ang Diyos ang siyang may hawak ng iyong buhay. Alam niya kung ano mangyayari sa iyo. Diba sabi nga niya, ngunit ako ay natitiwala sa inyo, Panginoon. Sinasabi kong kayo ang aking Diyos. Kaya patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya nasabi niya, kayo ang aking Diyos. Kayo ang aming kalakasan sa araw-araw. Diba? Mahirap po talaga ang maglingkod sa Panginoon pag sumusunod ka. Marami po talaga tayong pagdaraanan ng mga pagsubok. Talagang mahirap ang maglingkod sa Panginoon, pero masarap maglingkod sa Panginoon kahit mahirap. Dahil nandun yung pagsama ng Panginoon sa atin. Kahit na nahihirapan ka na, nagpapatuloy ka pa rin. Diba? Kaya nga, kahit na ang Panginoon Jesus ay nakapako, nandun pa rin yung pagpapatawad niya. Pinapatawad pa rin niya yung mga tao, kahit na nagkasala sila. Diba? Meron sa isang tagpo sa Biblia na yung nagpatawad. Kahit na ginawa siya ng masama. Kahit na hindi maganda yung ginawa sa kanya. Kahit pinatay siya, pinagpapato siya. Nagpapatawad pa rin siya. Diba sabi nga doon sa kilala niyo lang po si Esteban, na kahit na hindi naman siya ng hindi maganda, nagpatawad pa rin siya. Diba sabi nga doon sa Gawa chapter 7 verse 54 hanggang 60. Sa Gawa chapter 54 verse Gawa chapter 7 verse 54, sabi ito, nang manig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban, nangangalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Sabi sa verse 55, pero si Esteban ay puspos ng banal na espiritu, ay tumingala sa langit at nakita niya ang
nagdinig na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, tignan ninyo, nakita ko bukas ang langit, na nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Sumigaw ang mga miyembro ng kote at tinakpan nila ang kanilang mga tenga para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban at sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Tinalagkat nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksi laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan kay isang binatang ang pangalan ay Saulo. Sabi sa 59, habang binabato nila si Esteban, nanalangin sa sinabi niya, Panginoon, Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Pagkatapos lumod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo po silang panagutin sa kanilang kasalanan ito na ginawa nila at pagkasabi niya ito, namatay siya. Nakita niyo po ang ginawa ni Esteban kahit na hindi maganda yung pinagagawa sa kanya ng mga tao, nagpapatawad pa rin siya. Di ba? Kaya ang tunay na nagmamahal, kaya ang tunay na nagmamahal ay kahit na nasasaktan ay handa mo pa rin siyang mahalin. Kahit na nasasaktan ka, ay daan ka pa rin magpatawad. Kahit na nasasaktan ka na, minamahal mo pa rin siya. Kahit na hindi maganda yung ginagawa sa'yo, kahit na nasasaktan ka na, daan ka pa rin magpatawad. Di ba? Kinuha ni Esteban yun. Kahit na hindi maganda yung pinagagawa sa kanya. Di ba? Kaya napatay yung Panginoon sa kanya eh. Nakita ng Panginoon, nagpapatawad siya. Di ba? Kaya nga napatay ang Panginoon. Nasabi niya, likod ko yan. Di ba? Tayo mga likod ng Panginoon kahit na hindi magandang pinagagawa sa atin ng ibang tao. Nagagawa pa natin silang mahalin. Nagagawa pa natin magpatawad dahil mahal natin ng Diyos. Anong kailangan natin para tayo magpapatawad? Ang kailangan din gawin ay kailangan din na tayo ay puspos ng Banal na Espiritu para tayo makapagpatawad. Kung hindi ka puspos ng Banal na Espiritu, ay hindi mo magkakawang patawad. Kaya si Esteban, kaya nagawa niya magpapatawad, ay dahil sa ipuspos ng Banal na Espiritu. Kaya kasi sabi ulit ko, di ba, kaya nga napatay ang Panginoon. Napatay ang Panginoon sa ginawa ni Esteban. Kahit na pangit yung ginagawa sa kanya, talagang pa rin siya, nagpapatawad pa rin siya. Pinamahal pa rin niya yung mga tao, kahit na ayaw niya maniwala sa mga sinasabi niya. Diba? Sabi nga doon sa Juan chapter 15 verse 12 ang kante. Sa Juan chapter 15 verse 12 hanggang 13. Sabi nito, ito ang aking utos sa inyo, pagmahalan niyo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao ang nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Diba? Tinuring tayo ng Panginoon na kaibigan. Diba? Sabi, wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Itinuring tayo ng Panginoon na kaibigan. Kaya nagawa ng Panginoon na ialay ang kanyang buhay. Diba sabi nga sa verse 14, ito ang aking utos sa inyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahalan ko sa inyo. Sabi dito na magmahalan tayo. Hindi lang sa ating mga kapatiran, kundi sa ibang tao. Mahalin natin. Itinuring tayo ng Panginoon ng kaibigan. Kaya nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Nakita nga natin yung kanina, yung sinabi ng yung kaya nasa mga devotion, di ba? Sabi nga, yung kabutihan ng Panginoon. Ano ba magiging tugon natin sa kabutihan ng Panginoon? Yung kabutihan ng Panginoon, ano ba magiging tugon natin sa kabutihan ng Panginoon? Di ba?
yung pinako ang Panginoong Jesus. At nakita natin yung kabutihan ng Panginoon. Diba? Kagaya nung pinapala sa akin ng Panginoon na yung mga Israelita, yung panahon na sila'y walang-wala, nung wala sila'y makain, yung sila'y gutom na gutom. Diba? Pinakain sila ng Panginoon. Pinakain sila ng Panginoon. Nung may mga sakit, pinagaling sila ng Panginoon. Pero naging tugon nila sa Panginoon. Diba? Sila yung sila yung nagpapako sa Panginoon sa krus. Kahit nakita nila yung biyaya ng Panginoon, yung tugon ng Panginoon sa kanila, ang naging tugon nila sa Panginoon ay ipako sa krus. Yun ang naging tugon nila nung mga panahon na yun. Diba? Sinasabi nga doon sa, diba? Sa Salmo yun, kanina sabi niya, sa 1:16, verse 12. Basahin natin. Ano sabi? Sa 1:16. Salmo 1:16. Kaya sabi sa verse 12, sabi ito, ano kaya may gaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Ano kaya may gaganti natin sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya para sa ating lahat? Diba? Diba sinasabi ko sa inyo kanina yung kabutihan ng Panginoon ng panahon ng mga Israelita. Nakita nila yung kabutihan ng Panginoon nung ilabas sila sa Ehipto. Nakita nila yung kabutihan ng Panginoon. Pero ang iginanti nila ay ipako sa krus ng Panginoon. Sa atin kaya, ano kaya may gaganti natin sa Panginoon? Siguro salamat din sa Panginoon na hintay na buhay ng panahon ng mga Israelita. Siguro kung nabuhay din tayo ng panahon ng mga Israelita, kasama rin tayo siguro na nagpapako sa Panginoong Hesus. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Dito tayo nabuhay sa panahon ito. Diba? Kaya nga sabi na sa unang Pedro chapter 1 verse 18 hanggang 21. Sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 18. Sabi rito, alam naman ninyo kung ano ang pinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno nyo at pinagtubos sa inyo ay hindi sa mga bagay na walang katulad na ginto o pilak, sanay din kung di ang mahalagang dugo ni Kristo katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inahandog sa Diyos. Sa 20, bago palikhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at pinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Sa 21, sa pamagitan niya, sumampalataya kayo sa Diyos muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig niyo ay sa Diyos, umaasa kayo sa Kanya muling niya rin kayong bubuhay at pararangalan. Amen. Talagang nasabi rito na yung pinatubos sa atin ng Diyos ay hindi ginto, hindi pilak, kundi yung dugo ng Panginoong Hesus. Kaya nga hindi mawala ng kabuluhan natin ang ginagawa natin. Diba? Bago pa manlikay ng mundo, pinili talaga ng Panginoong Hesus na maging takapagligtas natin. Hindi siya yung superhero na bigla-bigla nang darating. Siya yung nag-alay ng buhay para sa atin. Kaya ang sabi dito, pagdating ng panahon, umaasa kayo sa kanyang muli niya kayong bubuhayin at pararangalan. Pagdating ng panahon, pararangalan tayo ng Panginoon.
Kaya ang Diyos ay talagang napakabuti ng kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Na kahit tayo nagbabago, ang Diyos ay nananatili pa rin. Kung ano siya noon, hanggang ngayon pa rin siya, hindi nagbabago. Diba? Sabi nga, dito tayo magtatapos sa Efeso chapter 5. Dito tayo magtatapos sa Efeso chapter 5. Sa verse 2. Sabi dito sa chapter 5 verse 2, mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inalay niya ang sarili niya para sa atin bilang mababong handog sa Diyos. Ibig sabihin na inalay ng Panginoon Jesus yung kanyang buhay para maging mababong handog sa Diyos. Kaya kailangan natin na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Malinaw na sinasabi na kailangan talaga natin mag-ibigan sa isa't isa. Kahit hindi ka ibig-ibig, talagang iibigin mo. Pero diba, alam natin na hindi na tayo kaibig-ibig eh. Dahil sa Panginoon, kaya nagagawa natin yung ibigin ng kapwa natin. Kaya nga, inalay niya ang kanyang sarili para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Inalay ng Diyos. Talagang isipin natin na, kung isipin talaga natin na hindi talaga tayo kaibig-ibig. Inibig tayo ng Panginoon kahit hindi talaga tayo kaibig-ibig. Salamat sa Diyos na yung kanyang pag-ibig sa atin. Salamat po talaga sa Panginoon. Kung isipin natin talaga yung pag-ibig ng Panginoon ay napakalawak ng pag-ibig ng Panginoon. Kung pag-aaralan po natin yung pag-ibig ng Panginoon ay napakalawak po talaga ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin kayang tapusin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya umagang ito, ang kailangan sinasabi ng Panginoon sa atin na ibigyan natin ng kapwa, magtiis tayo sa mga pinagdadaanan natin. Kaya sa umagang ito tayo tumayo. Bago tayo manalangin, awit muna tayo sa Panginoon. Awitin natin yung kabutihan ng Panginoon. Awitin natin yung worthy is the Lamb na siya nag-alay ng buhay para sa atin. Wala natin Panginoon, tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Hallelujah. Thank you for this love.
salita ng mga papuri sa Diyos. Hallelujah. Pasalamat tayo, Panginoon. Pasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy, Panginoon. You deserve all the glory, Panginoon. You deserve honor, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, Panginoon, na kayo nag-ahid ng buhay para sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, sa buhay na ito, O Diyos. Hallelujah. Na kahit kami hindi karapat-dapat, O Diyos, sa inyong pag-ibig, ay inibig niyo pa rin kami, O Diyos. Hallelujah. Nakikita niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Nakikita niyo po ang inyong mga anak na nagtitiis, O Diyos. Mga titiis nila, Panginoon, alang-alang sa paglilingkod ng Panginoon. Hindi masayang lahat ng ito, Panginoon. Kaya nagsabi, O Diyos, na kami ipararangalan, O Diyos, pagdating ng panahon, O Diyos, sa inyong pagbabalik. Salamat, O Diyos, sa buhay na ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin, O Diyos. Tunay na, Panginoon, ang iyong pag-iibig sa bawat isa ay hindi nagmamahali, O Diyos. Hallelujah. Kayo'y dakila, kayo'y tapat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong kadakilaan, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang kapurihan, O Diyos. Sa inyo po ang pagdakila. Hallelujah. O, purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Diyos. Purihin po kayo. Kayo po ang may taas madakila, O Diyos, sa aming mga buhay. Kayo po ang laging makita. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. We give you honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Minsan pa, bigyan natin ng papuri, parangal, ang Diyos, isang umibig, tugay ng abad, kayamang biyaya, walang hanggang papuri. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, O God, salamat sa iyong mga salita na minsan pa nagpaalala sa amin, O God, na may isang Diyos na nagmalasakit. Hallelujah. May isang Diyos na umibig sa amin. Hallelujah. Salamat, O God, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong habag at mayamang biyaya, Panginoon, na patuloy niyong pinaparanas sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong buktong na anak na inalay ang kanyang buhay upang ang buhay namin ngayon ay mapasaayos, O God. Salamat na isang Diyos na nagtiis, na hindi nagsawa na hanapin kami. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Napakabuti niyo sa aming mga buhay. Dahil kung hindi sa sakripisyong ginawa ng inyong buktong na anak, malamang nasa kadiliman pa rin kami. Salamat, Panginoon, at kami inyong natagpuan at inakay sa kaliwanagan. Hallelujah. Naway ang liwanag na pinagkaloob niyo sa amin ay maranasan din ng iba sa pamamagitan ng aming mga buhay. Hindi lang sa lugarin na ito, O Diyos, kundi paglabas namin sa bulwagang ito. Maranasan din ng iba yung kaliwanagan na pinagkaloob niyo sa amin. Hallelujah. Hindi lang mananatili sa amin ang mga salita niyo, O God, pagkus may bahagi din namin sa lahat ng nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, na may magamit ang mga buhay na ito. Hallelujah, magsilbing liwanag sa mundong ito, O God, na pasama na ng pasama, O God.
manatili kaming nakatayo, Panginoon, sa iyong mga salita. Kahit makaranas kami, Panginoon, ng pagyanig, pagliglig, mga pagsubok, mananatili kaming nakatayo dahil meron kaming hinihintay ang Panginoong Hesus. Ang dakilang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong anak na ginamit sa buhay ng aming mahal na pastor. Patuloy kong dalangin, O God, na samahan niyo siya, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang pag-aaral ng iyong salita, sa pag-aalaga, Panginoon, ng mga kaluluwa dito sa lugarin ng Lucho. Patuloy niyong patatagin ang kanyang buhay, spiritually, O God. Patuloy ng pagpapala, Panginoon, ang patuloy niyong pagkalob sa kanya. Alam niyo po, Panginoon, ang kanyang mga panalangin. Alam niyo, Panginoon, ang kanyang mga nararanasan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang paglukob ng iyong banal na Espiritu. Patuloy niyong ipaalala sa kanya, O God, ang tungkulin at gampanin na patuloy niyong inatang sa kanya. Patuloy siyang samahan, O God. Patuloy, O God, na wala siyang magagawa kung wala ang iyong dakilang pagsama sa kanyang buhay. Kaya lamang siya, Panginoon, nakakapagpatuloy dahil sa inyo ng dakilang, Panginoon, pagsama, kapangyarihan. Hallelujah. Salamat din po sa aking mga kapatid na aming nakasama sa araw na ito. Salamat sa pribilehyo muli, O God, na pinagkalob niyo sa amin upang kami makapagbalik ng papurit parangal sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy kong dalangin ang pag-iingat, kagalingan, ang patuloy kong pagkaloob, pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Extend the blessing sa aming pamilya sa bansang Pilipinas, O God. Hallelujah. Patuloy kong dalangin na maging makabuluhan, Panginoon, ang mga salita na aming napakinggan sa mga oras na ito, God. Magamit, Panginoon, sa aming mga buhay. Magamit, Panginoon, bilang sandata, Panginoon, sa paglakbay namin, Panginoon, dito sa lugar na ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon, muli. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na pupurit, pagdakilan, parangal. Ito po namin masamang dalangin sa banal at pagkapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gusto po natin gawain. Minsan pa, tayo magkamayan. Batiin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya.